Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay May 7, 2025 at bakit biglang nag-Dow G yung index natin. So medyo malakas na yata yung galaw natin at medyo nauntog tayo kanina. So umabot yata tayo ng 6,500. So maganda pa rin yung yung galaw ng foreigner sa market. So another 671.55 million net foreign buy. So kung i-consider ko pati yung kahapon 1.2 billion plus more than 2.5. So around 3.7 billion na yung nakapwesto dito sa market. Pero mukhang naunang nag-profit taking yung mga big caps natin kasi Dow G yung pinaka-closing natin sa kanya. Ayan. So mukhang may pullback tayo bukas sa galaw natin. So nag-close tayo ng 0.73%. So good pa rin naman. And meron tayong si ICT pa rin yan. No? 6,465.45 na closing sa index natin. So may gap, baka may close na gap tapos tingnan natin kung arangkada yung market natin. Okay. So yung mga big caps yung mga may malaking pullback o meron din siguro sa mga individual stocks. Pero karamihan ng mga pag-uusapan natin ngayon is kahit paano is okay naman yung kanilang galawan. So marami nag-breakout after ng matagal na consolidation dun sa bandang baba. Okay? So sa US, okay, kagabi medyo pangit yung galaw pero ngayon medyo okay na yung futures na nakikita natin. European stocks na pullback and Asian markets is maganda yung galawan. Tapos yung cryptocurrencies natin is malakas pa rin siya kasi nag-i-stay sa 96K si Bitcoin naman natin. Okay, so anyway, tuloy-tuloy pa rin naman yung akyat na majority ng ating mga stocks. So nauna sa listahan ko, si Macro Asia. So okay yata yung earnings nito mamaya. Silipin natin siya after ng bad earnings siya, yung mga previous quarter, yung annual niya yata is okay naman. So nag-up siya nag-breakout siya and then nag-close siya ng 6.27%. Kaya lang wala pa siyang foreigners negative 1.18 million net foreign sell. And then yung alaga natin, kaya napapost tayo kanina kay Plus, so naka 100% na, pero nag-Dow din yung galaw. Pero nag-close pa rin naman siya is verde 0.6%. And meron siyang 16 million net foreign buy. Meron yata siyang magandang press release. Kanina hindi ko nabuksan, so subukan natin. Kung may time tayo, buksan natin. And then si SCP, so natuloy na yung kanyang breakout. Meron siyang gain na 3.92% and 4.44 million net foreign buy. Maganda rin yung galawan nitong si SCP. So, di ba may drawing tayo sa kanya? Kahapon ba yun isang araw na mayroon siyang triangular formation tapos nag-breakout sa bandang taas. And then si IMI, meron din siyang press release. Hindi ko rin nabasa. Silip-silipin natin mamaya. And maganda pa rin yung galaw niya. So, reversal na yata talaga to. Hindi pa rin ako makapaniwala na reversal ni IMI kasi nga medyo pangit yung earnings niya pero price action. Ayan, so 8.57% and MRC, meron ding breakout. Puro breakout tayo. 6.06%. So, puro local so wala siyang net foreign buy. And then si Monde, breakout din siya, no? So, meron din siyang 4.96% and 14.88 million net foreign buy. So, overall picture ng market natin is medyo okay naman, healthy naman siya. Maliban na lang dun sa na-close pala tayo ng negative kanina. Pero yung pre-close, verde siya more than, umabot yata tayo 1.6%. Ayan. So, sino kaya yung mga stocks na malakas yung pullback? Okay? So, yan po pag-uusapan natin. Disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang. So, wag mo gagamit ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung bibilin mo. And then, follow mo lang po ako dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Subscribe ko lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So, dami natin nahuli na stocks. During this time, so dito sa mga reviews, check mo na lang. So, wala pa rin tayo masyadong review pero views. Pero okay lang yan kasi umakit naman yung port na natin. So, tignan na lang natin kung ano mangyari for the coming few days. Company reviews, mga sample trades sa market. So, basic indicators, check mo kasi medyo maganda na yung galaw ng mga stocks. Fundamentals, yung mga risk management and basic learning sa market naman. Then, follow mo ako
Sa crypto, dito sa ating Palabi Trader, crypto to para sa mga play to earn games, meme coins, and related sa mga cryptos. Ayan. So, check mo na lang. Facebook account sa mga posts natin sa social media. Ito, na natuwa tayo kanina kasi isang, di ba matagal ko naman siya sabi, yung isang hawak natin na stock is umabot siya ng 100%. Pero mas maganda yung kita ng mga kasama natin dito. Oh. Meron kumita ng 133%. Congrats kay Leones. Leones. Ayan. Meron din, may isa pa dito eh. May nakita pa ako dito na um, meron din more than 100%. Okay? So, congrats po sa atin na merong hawak na plus. Hopefully, tuloy-tuloy kahit na daw G. Tapos mamaya, may laro si ano, alam niyo naman si subaybero si ano, yung pambato natin sa tennis, Miss Alexandra Yala. So, check natin yung mamaya. Kaya lang gabi na eh, mga siguro mga past 11 na mag-open yun. And then, Palaboy Trader Facebook page. Sa mga post din natin, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local markets. Check mo na lang. Tapos sa Twitter, ito din yung summary natin. Magandang bigay si ano, Philippine Stock Exchange. Okay, so basahin natin. Sino sa kanila yung ano, magandang galaw? Okay, hindi natin masyadong ma-appreciate kasi nga nag-pull back ng ano pre-close. So property yung tinamaan, ay sila yata yung ano binuhusan kanina, negative 0.35%. Pero the rest okay siya. Finance 1.13, industrial 1.36, services 1.18, and then 0.17 si mining and oil. So surprisingly, di ba, gumalaw yung mining yung ating gold prices. Hindi na sumabay masyado ngayon yung mga mining stocks. Kapon, sila yung bida. So 671.55 million net foreign buy. Laking turnover oh. Ayan, so malaking volume po natin. 8.27 billion. Ayan. So very healthy po yung ano yung market natin. Okay? So tingnan natin yung mga posts. Vistaland, ayan paparamdam. Net income in 2024 up by 11%. Online gaming, andito pala. Ito yung catalyst natin. Is still on fire as DG Plus more than doubled its profit to 4.2 billion. First quarter, lumabas na pala. Ayan, so tignan natin. Hopefully, bumalik yung Dow G natin, mga ka-plus. Ayan. So, nagro-root din tayo para sa kanya na maging blue chips. Kaya kailangan humabol ni Bloom kasi siya yung medyo kulelat sa, ano, sa market capitalization sa mga blue chips natin. Si GGS, kulelat din yung price action niya, kaya lang 100 billion pa siya eh, yung market cap. Samantalang si Bloom, kahit na umakit na siya ng ilang beses, below 100 billion pa rin yata siya. Okay? So Land Bank of the Philippines, President and CEO Lynette Ortiz is feeling the pressure as the bank struggles to collect for 1.4 billion in unpaid loans, interest and penalty from Dennis Oy in Battle PH Resort Group. Ayan. So hangga't wala yung ano, yung buyer natin kay PHR, tingin-tingin lang po kayo. Baka kasi hindi natin alam eh. Kasi lugi tapos maraming utang. Di ba? Anong pwedeng gawin kapag ganyan yung stocks natin? So, Century Pacific Food up by 11%. Okay din. IMI registers 3.3 million net income in first quarter. So, positive siya, no? Okay, positive na. O, baka ito na yung catalyst natin kay ano, IMI pala. Ayan, kaya bumabalik na. Okay? Tapos si LTG, strong 2024 mass challenges facing Empire's 32-year-old Tan Xion. Ano ba to? Perform well under Lucio Tan, but the bigger challenge to the Empire now runs live with the two other business outside LTG. Ayan. So, basahin natin yan. Baka meron siyang negative catalyst yan. Okay, tapos ito yung blue chips. Mas marami pa rin yung blue chips kahit na nag-close tayo is inverted daw G. So ito yata, okay, ito yata binuhusan. Pero no umaga, mapula na si Bloom eh. Negative 4, siguro mga properties. Negative 4.53%. CBC, China Bank, minus 1.5. BPI, minus 1.43. And then si Ali is minus 1.23%. So ito yung mga winners. Ayan, si Mondi nga, breakout, 4.96. BDO, 4.89. Jollibee, ayan, gumalaw na, 2.62%. Aboitiz Equity, 2.42%. ICT, 2.13%. And AGI, 2.1%. Ayan, so marami po yung berde sa mga blue chips.
Petro Green Energy partnership with paano ba to? Hindi ko alam sa Copenhagen Energy Group receives government approval for its 2 gigawatt Northern Luzon offshore wind project. Breaking gold extends its 2-day gain. Ayan. So nagrarally pa rin kaya ewan ko, hindi gumalaw yung mga mining stocks natin. Dominion Holdings reports 36.5 million net income. Naglalabasan na yung mga earnings ng stocks natin. DNL, earnings rose 10%. Ayan. So profitable na rin si DNL. CPG up by 16%. Namamaya pag si CPG pa rin natin. SMPH posted revenues rose 6%. Megaworld up. Maganda si Weg. First quarter up by 16%. Pure Gold reported a 6.5% increase. DNL up by 10%. Lalakas nila kanina umaga. Konti lang, Konti lang mapula kanina Ayan. So, anyway. East, West, up 16%. Gold, okay pa rin. Malakas pa rin. Okay, Meg, 16%. Si Bloom, jumps on positive outlook. Okay, so yun na yun, yung bagong e-games yan. ASEAN Mitsubishi plan to accelerate retirement of 246 megawatt Cool South Luzon thermal power plant by 2030. Ayala Land is planning to expand its hospitality portfolio. Gold pa rin. Ayan. Ali, may 0.61. ICT, so kumita siya up by 14%. Si Mr. Billionario. Enrique Rason. So, ganyan na rin book natin. Pag naging bilyonaryo tayo. Ayan. Top, okay, si Top up siya ng 4% kahapon. Ngayon, up pa rin yata si Top 2% nakita ko kanina. Ewan ko lang sa pre-close CPG, okay yan. AUB, umakit siya kahapon. Laki ng income niya, 34%. So maganda rin to, uptrend to si AUB. And then, yung galaw natin is laglag kahapon. Pero mukhang okay na ngayon yung US stocks natin. Okay? So, patalastas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets, pwede kayong sumali dito. So, double check mo na lang po kung ano yung meron dito sa Patreon channel natin. So, dami tayong setup na magaganda na pwedeng makuha during this time. Okay, so punta tayo dito sa Philippine Stock Exchange. Lagyan natin na resistance yung 6.5. Kala ko abot ng 6.6. Ayan. So nag-resist. Binigla naman yata kasi kanina So ilang araw ng up tapos binigla yung galaw natin. So meron tayong resistance dito. Malapit sa 6,600. So dahil medyo drop tayo, siguro expect muna tayo ng correction during this time. Ayan. So ito naman yung trading range natin. Hopefully hindi natin kasi yung mga reversal meron siyang ito nag-pullback siya pero maliit lang Okay. Ang pinaka-good catalyst natin kung meron tayong breakdown o profiting kasi Dow G ngayong pinaka-candle natin is retest malapit dito sa MA 100. Ayan. So pero wala pa naman sa overbought wala pa sa overbought yung RSI. So pwede pang pilitin. So may 2 days pa tayo Tingnan natin sa Thursday and Friday. Ayan okay din yung galaw. And pati yung MACD formation natin is malinis din siya. So 671 million at foreign buy and 0.73%. Okay? So punta tayo sa winners. IMI. Ayan. So yun na yun. Okay, dito negative pa rin siya. Pero nag-profit na siya. Ayan, nauna na. Yung first quarter niya maganda. Okay? So, pag-usapan natin to. Si IMI, si Macro Asia. So, nag-breakout din kasi. Ayan, ito yung nakita ko kanina sa kanya. So, meron siya magandang annual earnings. 6.27%. MRC. Ayun may volume na rin siya. So, meron din siyang 6.06. Si Monde, puro breakout pag-usapan natin. 4.96%. Ngayon wala tayong BP, Kung kailan nagbe-breakout na yung mga stocks, BDO 4.89%. Ayan, pa-breakout. SP and EC, himala, nakabalik. 4.17, CHP, breakout na rin. Okay, so mukhang arangkada. SCP, another breakout.
3.92%, daming breakout na stocks. Wilcon, ito kulang pa. Bago masabi na breakout. Jollibee, may breakouts, 2.62. And then, si ICT is 2.13. Nag-Dow G siya. Okay, nag-inverted Dow G siya na ICT, profit taking. Pero lakas ng volume mo. So, dito naman sa sellers, si Web, mahina pa rin. Negative 7.43. Si Bloom, pullback daw muna. Magpapasakay, minus 4.53%. Tapos si Double Dragon, minus 2.11. FNI, may na yung mga mining stocks na to minus 1.89%. And BPI, nag-drop, negative 1.43%. Okay? So yun po yung overall picture. So based dito sa futures ng market, so kagabi mapula sa US market, pero ngayon okay na. So babawi, 0.51% sa S&P, 0.54 yung Dow Futures, Nasdaq 0.52%. Mapula ngayon dito sa European stocks. Pero dito sa Asia, tingnan mo, verde lahat Ayan. So mix. Mix pala yung galaw natin. And then dito sa crypto, ayan, 97K na si mag-100K yata mamaya si Bitcoin. So 97K, Ethereum 1.8, XRP 2.14. So 2 to 4% yung galawan. BNB 600 ulit, Sol 147, Dogecoin 4.48%, and then si Shiba 3.01%. Okay, malakas pa rin yung cryptos natin. Ayan, so sabay-sabay na lahat ngayon, no? So mamaya sabay yung US, bukas hopefully ganun din tayo kung mag-close ng grid sa US market. Okay, so pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay, so unahin natin sa listahan natin si Macro Asia. So hopefully ito na yung reversal niya. Tagal din niya sa ilalim So simula November 2024, meron siyang isang breakout, dalawa na breakout dito. So siguro dito. Mula February 2025 hanggang ngayon, April, February, March, April. So halos 3 months din siya. Kung tutusin mula November last year, pabagsak din yung galaw niya. Pero dito kasi, nung bumabagsak siya, titignan ko kanina yung mga earnings niya. So negative 3%. Nung umakyat siya, positive siya. Maganda siya, tapos biglang nagkaroon ng malakas na drop dito sa area na to. Pero yung pinaka-annual naman niya, kasi mas marami yung positive niya, is kumita pa rin naman siya ng 28.03%. Kaya nga sipat natin to. Meron na mga nag-accumulate na volume, hindi pa rin ako sigurado last time nung inaral ko to kasi nga meron siyang Dow G na dito, kaya lang below pa rin kasi ng MA20. Pero ngayon, meron siyang clear, kahit pa paano clear sign na breakout dito sa MA20. Okay? So, pinaka-nearest resistance, 4.44. And syempre, magiging support natin yung Dow G dito sa around 3.8 pesos. So, good sign kasi ang tagal din ng RSI natin dito sa ayan nandito siya sa bandang ilalim talaga. So, finally, sumilip na ba siya? 51, yung pinaka-RSI. So, first time na sumilip siya ulit dito sa ibabaw ng RSI 50. So, hindi pa masyadong obvious yung MACD formation natin kasi first day pa lang naman yan na magkaroon ng breakout is hindi pa masyadong obvious. Pero malakas na rin yung bigay niya. So, siguro mag-aantay pa to ng meron ba tayo nabasa? Nakalimutan ko, may nabasa ako na earnings to. So hopefully mas maganda yung earnings niya sa first quarter kasi 'di ba December, 'di ba? Kasama yung mga travels natin, Chinese New Year. So nag-close siya ngayon ng 6.27% pero wala pang So yung volume natin ito mga locals to 21 million So unusual din yung volume natin sa kanya. Okay? So tingnan natin, interesting yung setup kasi breakout sa downtrend si macro Asia natin. Next, yung alaga natin. Mga kaplas, blue chips, ang inaantay natin dito. Nahirapan din siya, no? So, na siya, naghanging man. Pero wala pang overbought. O medyo natataasan na yung mga buyers natin. No? Kasi ang laki na rin naman ng inakyat niya. So, from single digit, no? Dito, So, 2-3 lang siya last 2 years ago. Pero ngayon is nasa
41 na siya. 41.95. So medyo nauntog tayo. Lalagay ko na lang muna as resistance yung 43 pesos. Pero syempre optimistic tayo na ituloy niya yung kanyang galaw. Lalo na medyo maganda yung channel na binuo. Ayan o, uptrend yung pinaka-channel natin. So hopefully umabot tayo ng 45 bago siya ulit magkaroon ng mga ayan o, mga shakeout na medyo malalakas. Ayan. So anyway, maganda yung pinapakita niya. So tapos annual earnings, 207%. So yung first quarter, saan ba yung press release nito si ano? Tignan nga natin saglit. Hindi ko nabuksan eh kung ano yung mga press release. So buksan mo lang yung individual na stocks natin and punta ka dito sa bandang baba. So meron siyang press release. Saglit, buksan ko lang to bago natin share. Baka hindi naman to ano eh. Okay, net income 4.25 billion. Ayan, share ko yung ano. Ito. So, 4.2 billion net income for Q1. Ngayon, nasa yung ilang percent yan? Hindi pa niya nilagay ko ilang percentage, no? Wala. Up by 69% year over year. So, ito na ba yon? Revenues yan. Okay, so yung iba, fee in the first quarter, the company contributed 8 billion in taxes. Pati tax nilagyan niya ng ano, 28%. Pero nasan yung ano mo, first quarter earnings? Okay, wala yung percentage niya. Sige, antayin na lang natin. Balik ulit tayo dito sa chart natin. Wala ba letter E dito? Wala, no? Hindi pa siya lumalabas. Okay, so antayin natin ng konti. Bago tayo ma-excite kay, ano, kay Plus, so hindi pa naman siya overbought. Hopefully, meron pa. And then, okay din yung MACD formation. So, and then ito, 0.6 lang siya percent. Pero meron siyang, umabot ng 3% to kanina eh. 16 million net foreign buy. Okay pa rin naman. Okay, so tignan na lang natin. For the coming few days, next, hindi breakout si ano, si Plus. SUP, ayan. So natuloy na yung breakout na pinag-usapan natin. Ito, meron tayong triangle. So, syempre bullish kasi doon sa taas nagkaroon ng breakout. So, ang maganda sa kanya, retest yung resistance, retest niya resistance, and then retest ng support para dumiretso yung galaw natin. So, medyo pangit yung annual earnings niya. Ito yung nagpaano sa kanya. Pero alam ko yung first quarter earnings niya, medyo okay niya yata ito eh, CSCP natin. So, antayin natin, lumabas yung official. Wala dito eh. Ayun o, wala. So, 3.92% and 4.44 million net foreign buy. Anyway, bullish pa rin naman yung ano, majority na ng RSI. Ayan. Hopefully, mabot tayo dito sa 13.25. Immediate resistance, 12.28 dito. Pero since maganda yung market, inassume ko na magre-retest dito sa next na resistance level. Okay, next, IMI. Congrats sa mga nakapwesto. Laki na rin ang recovery niya, no? So, ayun, lumabas na yung earnings yun, nabasa natin. At least okay siya. So, malaki yung chance na magda-try na mag-breakout. So, lalo na maganda yung market. So, tatry na breakout dito sa 2.41. So, medyo strong resistance pala yan. And, kung maka-breakout siya, tres yung pag-uusapan natin kay IMI natin. Hopefully maganda yung second quarter nito para dire-diretso ng uptrend. Ayan. So, nag-bullish na lahat ng indicator. So, iniisip ko din bakit ang lakas ng sipa nito, di ba? Pero nakikita lang natin to negative 4.47 billion. So, yun, kumita na pala siya ng 100 million yan, di ba? Yung sinabi niya kanina. Okay? So, 8.57%. Kaya lang walang foreigner sa local lang to. 402.52K net foreign sell. Next, another breakout or breakout na, pag-usapan natin. MRC, ilang araw na rin pala siyang breakout. Hindi ba natin napag-usapan to sa trending stocks? Parang hindi, no? Kasi hindi siya masyadong gumagalaw. Ayan, hopefully, diretso to. Nakapwesto tayo dito ngayon kay MRC natin. Okay, so on the way siya para mag-breakout pero kailangan makalabas tayo dito sa MA100 para may malaki siyang double bottom pala dito. To. So may malaki siyang double bottom dito.
and hopefully matuloy retest niya until 0.88 naman. Hindi ko alam kung totoong volume 'tong mga 'to. Ang lalaki ng volume na 'to. Kasi yung isang weight na ito nga di ba, yung mga candle na yan, aliliit lang pero 10 million siya yung volume. Pero ito lalaki 20 million. Ano to? Pasahan lang to para gumanda yung itsura niya. Kasi kahit malaki yung volume niya dito, bumabagsak yung yung price action natin last time. Okay? So, good vibes tayo dito. Hopefully, tumaas yung nakuha natin na stocks. And then, lastly, si Monbe para sa mga mahilig sa blue chips. So, breakout na rin po. Ayan, malinaw ha, yung mga breakout natin sa MA100. So, on the way tayo para mag-retest dito sa around 8.6. Gano'ng kalaki yan? Mga 5% siguro, no? Mga 7% na rin pala yan. Ayan, hopefully makaabot tayo dyan. So maganda may dividends, may regular dividends pala to si Monde Ayan So namimigay siya. Yung earnings niya, nagbago na rin to Ayan 171%. Ayan, maganda na rin. Okay? So tama-tama para sa reversal ng ating stocks. Nasa bullish side yung RSI. Ayan And pati yung MACD formation natin is okay na okay din siya. So nag-close tayo 4.96% and ayun, maganda yung foreigners. 14.88 million naman. Okay? So marami tayong nakikita na nagbe-breakout na stocks. Hopefully tuloy-tuloy yung mga nakukuha natin na gumagalaw ng mga stocks. And tignan natin malakas naman yung net foreign buy. More than 2.7 billion na tayo. Kailan kasi Dow G. So respect the Dow G, sabi nga nila. So baka may retest tayo ng mga gaps. May malilit na gap. May maliit siyang gap dito Ayan So nag-gap up kanina. Baka i-retest natin bukas naman. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Siyempre, good vibes tayo. And bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.